Kumusta mga idol, feedbang i-like mo muna ang ating video, at subscribe salamat. Di ay nakapasa si Arthur, nagulat naman si Ray at tinanong niya si Arthur kung kailan pa daw siya natutong gumamit ng Earth and Wind spell. Nagtaka naman si Goodsky na ano daw ang ibig sabihin niya. Sinabi ni Vincent na kahapon daw ay gumamit si Arthur ng Fire at Lightning Magic at ayun daw ang dahilan kung bakit niya siya pinatawag. Sabi naman ni Goodsky na ang ibig sabihin daw ng mga sinasabi nila na si Arthur ay kayang gumamit ng 3 elements at ang isa ay nasa deviant level. Sumagot naman si Arthur na meron daw siyang affinity sa lahat ng 4 na elements. Hindi makapaniwala si Goodsky kay Arthur, at sinabi na si Arthur daw ay pwedeng maging pinakamalakas sa hinaharap. Napansin ni Goodsky na may gustong sabihin si Arthur kaya gumawa siya ng spell na hindi sila maririnig. Sinabi ni Arthur na kaya daw niya pinakita sa kanya ang kanyang abilidad ay dahil meron daw siya na kailangan niya at ito daw ay ang power at influence. Panatiliin niya daw na ligtas ang kanyang pamilya hanggang siya daw ay lumakas at pagkatapos daw ay papasok na siya sa academy niya. Sinabi naman ni Goodsky na kahit ang king at queen daw ay walang lakas ng loob na makipag-deal sa kanya, at siya daw na isang bata lamang ay may lakas ng loob makipag-deal sa kanya. Pero sinabi ni Arthur na kumpara daw sa king and queen ng sapin ay mas aware daw siya sa potential niya. Bagaman ang tapos daw ng kanilang deal ay hanggang sa pumasok na siya sa academy niya. Tinanong siya ni Goodsky kung ano daw ang plano niyang gawin sa loob ng 3 taon, hindi niya pa daw ito nasasabi sa kanyang pamilya pero nagpasya na daw siya para maging adventurer. Hindi pinayagan ni Alice si Arthur dahil siya daw ay kakauwi lang. Sinubukan naman kumbansihin ni Ray si Alice para payagan si Arthur maging adventurer. Pero mas lalong nagalit si Alice dahil pinapayagan niya ito. Nakaisip naman ng paraan si Arthur na bakit hindi daw sila magpadala ng makakasama niya. Sinabi naman ni Ray na sakto daw dahil ang Twin Horns ay pupunta para sa paparating na dungeon expedition at pipili daw sila ng isa na isasama kay Arthur. Kinausap ni Arthur si Vincent na kailangan niya daw ng mga kagamitan na dadalhin niya bago daw siya umalis, at ang kapalit daw ay tutulungan niya ang kanilang anak na si Lilia maging mage. Nagtaka naman si Vincent sa sinabi ni Arthur, pero sabi ni Arthur na kaya niya daw tulungan si Lilia ma-awaken para maging mage at makapasok sa Xyrus Academy. Sinabihan ni Alice si Arthur na bakit daw siya nagbibiro na gagawin niya daw mage si Lilia, at kung kalokohan lang daw ito ay tigilan niya na. Sinabi naman ni Arthur na wag daw silang mag-alala dahil hindi daw siya nagbibiro. Nagsimula ng tulungan ni Arthur si Lilia kasama ang kapatid niyang si Ellie. Ipinaliwanag ni Arthur sa kanila ang mga dapat nilang gawin at araw-araw ay sinasamahan niya ito magsanay. Lumipas ang 2 buwan ay dumating na ang Twin Horns. Agad-agad nilang kinamusta si Arthur at sa wakas ay nagkita na ulit sila. Habang sila ay naghahanda para pumunta sa auction ay sinabi ni Vincent kay Ray na si Arthur daw ay gusto daw ng sword bago siya mag-apply bilang adventurer, at hindi niya daw akalain na tinuruan niya daw si Arthur ng sword fighting. Sinabi naman ni Ray na hindi niya daw ito tinuruan at ang tanging ginawa niya lang daw ay binigyan niya ito ng wooden sword at noong 4 na taon daw si Arthur ay nagsanay na ito mag-isa. Sa ilang beses daw nilang nag-sparring ay naramdaman daw niya ang pressure na binibigay sa kanya ni Arthur na parang ito daw ay nakipaglaban na sa loob ng 1 dekada. Nakapagbihis na silang lahat at sila ay papunta na sa gaganapin na auction. Nakarating na sila sa Hell's Auction House. Ito daw ang event na laging pinupuntahan ng mga nobles at adventurers. Pumasok na sila sa loob at hindi na daw makapag-antay si Arthur kung anong mga items ang ilalapag nila ngayon sa auction. Habang sila ay nagkakasiyahan dumating na ang royal family ng sapin na sila Blaine Glader, Priscilla Glader, Curtis Glader, at Princess Kathleen Glader. Habang pinapakilala ni Vincent ang kanyang pamilya ay napansin ni Priscilla at ni Blaine ang mana beast ni Arthur. Sinabi nila na hindi daw madaling mag-tame ng mana beast at sa murang edad daw ay nagawa niya ito. Sabi naman ni Arthur na kaya niya daw makipag-usap dito at sila daw ay may kasunduan sa isa't isa. Nagulat naman ang isang mage na si Sebastian dahil hindi siya makapaniwala na may kontrata sila ng mana beast niya. Kinulit niya si Arthur na gusto niya daw tignan ang mana beast niya pero pinatigil na siya ni Blaine at pinagsabihan siya na hindi daw ito lugar para pag-aralan ang mana beast ng iba. Bago magsimula ang auction ay binati muna nila ang king at queen ng sapin at ang taong gumawa ng event na ito na si Vincent Helsty. Napansin ni Arthur si Queen Priscilla na isang conjurer at hindi daw siya nakakaramdam ng attraction sa queen o kahit sa mga matandang babae kahit na kasing edad niya lang ito sa dati niyang buhay. Siguro daw ay dahil kasing edad daw nila ang nanay niya. Ganon din daw ang tingin niya sa mga mas batang babae pero sa ngayon daw ay wala pa siyang balak makipag-date at pag-iisipan niya daw ito pag lumaki na siya. Habang nagsisimula na ang bidding ay tinanong ni Vincent si Arthur kung meron na daw ba siyang nagustuhan at wag daw siya mag-alala dahil kukunin niya daw ito para sa kanya.
Sinabi naman ni Arthur na wala pa daw siyang nagugustuhan. Sabi ni Vincent ay nahanap na daw niya ang mga item na gusto niya at siya daw ay mag-iingat sa paglalakbay niya. Sumunod ay maraming weapons at beast cores na C-class papuntang A-class ang nilabas pa sa auction at ang king ay nanalo sa bidding na A-class na beast core. Habang nag-aantay si Arthur ay napansin niyang nawala sa tabi niya si Sylvie at hinanap niya ito hanggang sa nakita niyang tinatakot ito ni Sebastian. Agad naman itong kinuha ni Arthur at habang paalis na sila ay sinabi ni Sebastian na si Sylvie daw ay magiging kanya. Galit na galit si Arthur at sinabing ulitin niya daw ang sinabi niya. Sa loob naman ng auction house ay biglang nakaramdam sila ng mabigat na bloodlust, at nagulat si Vincent dahil kahit hindi daw ito direkta sa kanya ay nararamdaman niya ang pressure nito. At ang dahilan nito ay si Arthur dahil nawalan daw siya ng kontrol sa sarili niya. Dumating na sila Ray at tinanong kung ano daw ang nangyari at sa paghahanap nila ay nahanap na daw nila ang intruder. Nakahinga ng maluwag si Arthur dahil buti na lang daw ay hindi nila nalaman na siya daw yun. Tinuloy na ang auction at nilabas na nila ang huling item na mana beast na isang sanggol na layon. Tinignan ni Arthur si Sebastian at nakita niya itong laging nakatingin kay Sylvie. Nagsimula na ang bidding at sa huli ay napunta ito kay King Blaine at binigay niya ito sa anak niyang si Curtis. Natapos na ang auction at habang naghihintay sila King Blaine na kunin ang mga items nila ay lumapit si Sebastian at may sinabi dito. Nakaramdam naman si Arthur ng masamang binabalak nito. Dumating na si Ray at sinabihan siya ni King Blaine na ang mana beast daw ni Arthur ay nagugustuhan ni Sebastian. Pero wag daw sila mag-alala dahil babayaran niya daw ito. Sumagot naman si Ray na wala daw siyang kinalaman sa mana beast ni Arthur dahil nakuha daw ito ni Arthur at wala daw siyang karapatan para magdesisyon sa anak niya. Sinabihan naman ni King Blaine si Arthur na bibigyan niya daw siya ng kahit anong sword kapalit sa mana beast niya. Umalma si Arthur at tinanggihan niya ang alok ni King Blaine at sinabi na kahit anong sword pa daw ang ibigay sa kanya ay hindi niya ipagpapalit si Sylvie. Nagbigay ulit ng bagong offer si King Blaine at ito daw ay ang layon na nakuha niya sa auction. Humingi ng tawad si Arthur dahil hindi niya daw naipaliwanag ng maayos ang kanyang sarili. Sabi niya na hindi niya daw ibebenta o ipagpapalit si Sylvie kahit kanino. Mauubos na daw ang pasensya ni King Blaine at tatanungin niya na lang daw siya ng huling beses, na kung ibibigay niya daw ba ang mana beast niya sa kanya. Habang seryoso na si Arthur ay tinanong niya din si King Blaine, kung magkano niya daw ibebenta ang kanyang anak. Nagulat ang lahat dahil hindi sila makapaniwala sa tinanong ni Arthur kay King Blaine. Maya-maya ay sumugod na ang isang royal guard at sinabing ang lakas daw ng loob niyang insultuhin ang royal family. Agad naman itong naiwasan ni Arthur at sinapak niya ito sa mukha, habang si Sebastian naman na naghahanda na ng atake ay biglang nagulat dahil biglang nawala ang inihahanda niyang spell. Sinabi naman ni Arthur na wala daw itong kwenta dahil pinatigil niya daw ang oras. Sabi naman ni Sebastian na lumayo daw siya sa kanya, pero sabi ni Arthur na wala daw siyang magagawa at agad-agad niyang nilapitan si Sebastian. Sa sobrang bilis ni Arthur ay hindi napansin ni Sebastian ang bilis nito at nagulat siya dahil nabali na ang binti niya. Humingi siya ng tulong pero walang nakakarinig sa kanya. Sinabihan naman siya ni Arthur na wala daw makakarinig sa kanya dito at makinig daw siya ng mabuti sa sasabihin niya. Kilalanin niya daw ang binabangga niya. At dun po muna natin tatapusin ang ating kwento ngayong araw. Please like at subscribe ang ating munting YouTube channel. Salamat.